Nang tumakas ako mula sa Saudi Arabia at tumapak sa Ninoy Aquino International Airport, tinanggal ko ang aking hijab at sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung ano ang tunay na kalayaan. Ngunit iyon, mga kaibigan, ay simula pa lamang. Naranasan mo na bang isugal ang iyong buhay para sa pag-ibig? Ang kuwentong ibabahagi ko ngayon ay isang nakamamanghang tunay na salaysay tungkol sa isang babaeng tumakas mula sa mga banta sa buhay mula sa sarili niyang pamilya sa Saudi Arabia para makarating sa Pilipinas. Ang kuwentong ito ay umabot na sa 4 na milyong view sa Reddit at nagdulot ng inggit sa mga lalaki sa buong mundo. Para sa mga lalaking Pilipino, ano ang mayroon sa isang lalaking Pilipino na nag-udyok sa isang babaeng Arabo na isugal ang kanyang buhay para hanapin siya? At kumusta na ang buhay niya ngayon? Hello! Ako si Laila, ipinanganak at lumaki ako sa Riyadh, ang kabisera ng Saudi Arabia. Ngayon, nagsisimula ako ng bagong buhay sa Metro Manila, ngunit 2 taon lang ang nakalipas. Nabubuhay ako sa isang lugar na parang kulungang walang rehas. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung paano ang buhay ng isang babae sa Saudi Arabia. Sa tuwing lalabas kami, kailangan naming magsuot ng abaya at maghijab na tumatakip sa aming buong katawan. Hindi kami maaaring pumunta sa ospital nang walang kasamang lalaking tagapag-alaga. Bagamat pinayagan na kamakailan ang mga babae na magmaneho, napakarami pa ring mga paghihigpit at ang pagpunta sa ibang bansa ay imposible nang walang pahintulot ng aming ama o asawa. Nagtapos ako sa King Saud University at isang interpreter na matatas sa Ingles at Filipino. Ngunit lahat ng kakayahang iyon ay naging walang kabuluhan dahil kailangan kong mamuhay ng may limitasyon. Kahit na 27 taong gulang na ako, hindi pa rin ako maaaring lumabas mag-isa pagkalipas ng 3 ng hapon at kailangan kong iulat ang lahat ng aking schedule sa aking ama. Una kong nalaman ang tungkol sa Pilipinas noong nasa kolehiyo ako. Labis akong namangha nang mapanood ko ang pelikulang One More Chance na palihim na ipinanood sa akin ng aking roommate. Ang eksena kung saan ang bida ay nakaupong mag-isa sa isang coffee shop, malayang nakikipag-usap sa mga lalaki o kahit ang simpleng paghawak ng kamay. Para sa akin, iyon ay mga eksenang parang panaginip. Mula noon, nagsimula akong palihim na manood ng mga pelikulang Pilipino at makinig sa OPM. Natuto akong mag-Filipino sa sarili ko habang nakikinig sa musika ng mga artistang Pilipino. Nagtiyaga akong mag-aral ng palihim sa loob ng 3 taon nang hindi nalalaman ng aking pamilya. Laila, nakatutok ka na naman sa computer mo? Mag-aral ka na lang magluto. Hindi alam ng nanay ko na nag-aaral ako ng Filipino. Kung nalaman niya, marahil ay kinuha na niya ang computer ko. At pagkatapos ay nangyari ang nakatakdang pagkikita. 2 taon na ang nakalipas. Habang nagtatrabaho ako bilang interpreter sa isang international trade fair, nakilala ko si Jose, isang empleyado mula sa isang kumpanya sa Pilipinas. Sa unang tingin pa lang, iba na siya. Hello, ako po si Laila, ang inyong interpreter. Hi, ako si Jose mula sa Pilipinas. Ang ibang mga dayuhan ay tinitingnan lang ako bilang isang ordinaryong babaeng empleyado, ngunit iba si Jose. Tinitingnan niya ako ng diretso sa mata kapag nagsasalita at tinatanong pa ang aking opinyon. Matiyaga pa siyang naghihintay na matapos akong magsalita. Tungkol sa probisyon ng kontratang ito, ano sa tingin mo, Miss Laila? Dahil ikaw ang pinakapamilyar sa lokal na sitwasyon. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, labis akong nagulat. Sa Saudi Arabia, halos hindi kailanman nagtatanong ng opinyon ng babae ang mga lalaki, lalo na sa negosyo. Ang galing ninyong mag-Filipino. Paano po kayo natuto? Ang totoo po, mahilig ako sa mga pelikula at musikang OPM ng Pilipinas kaya natuto ako ng palihim. Nang gamitin ko ang salitang palihim, bahagyang lumungkot ang mukha ni Jose. Pagkatapos ay maingat siyang nagtanong, palihim? Bakit kailangang palihim? Dito, hindi masyadong gusto ng mga tao na ang mga babae ay interesado sa kultura ng ibang bansa. Tahimik akong tinitigan ni Jose, saglit, sa kanyang mga mata. Hindi ako nakaramdam ng awa, kundi ng isang tunay na pagnanais na umunawa.
Kung ganoon, kahanga-hanga po kayo dahil hindi kayo sumuko at patuloy pa ring nag-aaral sa kabila ng mahirap na kapaligiran. Iyon ang pinaka hindi malilimutang pangungusap na narinig ko sa buong buhay ko sa Saudi Arabia. Madalas sabihin ng iba na ako ay isang babaeng hindi marunong lumugar. Ngunit kinilala ni Jose ang aking pagsisikap. Sa loob ng 3 araw ng trade fair, palagi kaming nagkikita dahil sa trabaho. Ngunit ang kakaiba ay palagi akong tinatrato ni Jose ng may paggalang at respeto. Kung tatanungin ninyo kung paano ang ibang mga dayuhang kliyente, "Hoy, ikuha mo ako ng kape. Ngumiti ka nga. Bakit ang seryoso mo?" Tinatrato nila ako na parang isang utusan. May ilang mga kliyenteng European pa nga na sinusubukang makipagkamay sa akin, ngunit iba si Jose. "Miss Laila, kung nauuhaw po kayo, kukuha ako ng inumin para sa inyo. Siguradong pagod na pagod kayo ngayon dahil buong araw kayong nag-interpret. Anong oras po ba magandang magsimula tayo bukas para sa inyo?" "Miss Laila, maaari mo ba akong irekomenda ng isang tradisyonal na pagkaing Arabo? Gusto ko talagang malaman ang tungkol sa lokal na kultura." Tinatrato niya ako bilang isang taong may halaga at karapat-dapat igalang. "Mr. Jose, lahat ba ng lalaking Pilipino ay ganyan makitungo sa mga babae?" Sa huling araw, hindi ko napigilan ang aking kuryosidad at tinanong ko siya. "Siyempre po, dahil ang mga babae ay tao rin." Bukod pa riyan, si Miss Laila ay isang napakatalino at magaling na tao. Sa sandaling iyon, parang sasabog ang puso ko. Sa loob ng 27 taon, hindi pa ako nakarinig ng isang lalaki na nagsabi sa akin ng ganoong mga salita. "Miss Laila, ang Pilipinas ay isang bansa kung saan ang mga babae ay tunay na malayang mamuhay. Nagkaroon na kami ng 2 babaeng presidente at marami ring babaeng CEO ng malalaking korporasyon. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon, subukan ninyong bisitahin ang Pilipinas, kahit na iyon ay isang simpleng sabi lang ni Jose. Para sa akin, ito ay parang isang mensahe ng pag-asa. Mayroon ba talagang ganoong lugar? Isang lugar kung saan ang mga babae ay maaaring maglakad-lakad mag-isa sa gabi, magsuot ng mga damit na gusto nila, at malayang magtrabaho. Nakita ni Jose ang pananabik sa aking mga mata at tumango ng may katiyakan. "Sigurado po, ganoon ang Pilipinas. At higit sa lahat, maraming tao roon ang gumagalang sa opinyon ng mga babae at sumusuporta sa kanilang mga pangarap." Noon din, isang determinasyon ang nabuo sa isip ko. Kahit malabo pa, naramdaman kong kailangan kong gumawa ng isang bagay. Sa huling gabi ng kanyang business trip, tinipon ko ang lahat ng lakas ng loob na hindi ko pa nagawa sa buong buhay ko. Nagpadala ako ng pribadong mensahe kay Jose. "Mr. Jose, kung may oras ka, maaari ba tayong magkita sa coffee shop sa lobby ng hotel? May mahalaga akong gustong sabihin." Nang magkita kami sa lobby ng hotel, iyon ang unang pagkakataon sa buhay ko na nagbukas ako ng aking puso sa isang lalaki. "Mr. Jose, ang totoo, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Gustong-gusto kong pumunta roon, Miss Laila. Ngunit sa Saudi Arabia, halos imposible para sa isang babae na maglakbay mag-isa. Kailangan ng pahintulot ng pamilya at lahat ay kontrolado. 27 taong gulang na ako, pero wala pa akong anumang bagay na napagdesisyonan para sa sarili ko." Nagsimulang manginig ang boses ko. Ang bawat araw ko ay paulit-ulit lang na walang kabuluhan. Bahay, trabaho, bahay, at lahat ay nasa ilalim ng pagbabantay ng kung sino. Gusto ko lang mabuhay ng malaya. Nag-isip si Jose ng malalim saglit at pagkatapos ay sinabi niya, "Miss Laila, paano naman ang pag-aaral sa ibang bansa? Kung mag-aaral ka sa isang unibersidad sa Pilipinas, naisip ko na rin po iyan. Pero siguradong hindi papayag ang pamilya ko, lalo na ang aking ama. Wala bang mga scholarship program mula sa gobyerno? Kung ito ay isang proyektong suportado ng gobyerno, mahihirapan ang pamilya mong tumutol." Ang mga salita ni Jose ay nagpaningning sa aking mga mata. Mayroon po bang ganoong mga programa? Kung mayroon, maaari ba talaga akong pumunta? Siyempre. At Miss Laila,
Kung talagang magkakaroon ng pagkakataon at kailangan mo ng tulong sa Pilipinas, maaari mo akong kontakin anumang oras. Ibinigay niya sa akin ang kanyang business card para itong isang ticket ng pag-asa para sa akin. Salamat po. Maraming salamat. Sa sandaling iyon, alam kong si Jose ay hindi lang isang mabait na tao, kundi isang taong tunay na nakakaunawa at sumusuporta sa akin. Kinabukasan, bumalik si Jose sa Pilipinas, habang ako ay bumalik sa aking pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa puso ko, may isang bagay na nagbago. Naramdaman kong hindi ko na kayang magpatuloy sa isang buhay na sunod-sunuran. Isang buwan ang lumipas, isang himala ang nangyari. Inanunsyo ng gobyerno ng Saudi Arabia ang isang bagong scholarship program na naglalayong isulong ang pag-aaral ng mga kababaihan sa ibang bansa. Ito ay bahagi ng patakarang Vision 2030, isang plano na magpadala ng mga talentadong babae para mag-aral sa ibang bansa. Hindi ko maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Naghanda ako, araw at gabi. Tinaasan ko ang aking TOEFL score. Kumuha ako ng sertipiko sa kakayahan sa Filipino sa pinakamataas na antas. At paulit-ulit kong isinulat ang aking aplikasyon. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagkumbinsi sa aking pamilya. Laila, anak, ano ang gagawin mo sa isang malayong lugar? Ama, ito po ay isang programang suportado ng gobyerno. Sabi po ng gobyerno, ito ay kailangan para sa kinabukasan ng Saudi Arabia. Hinding-hindi maaari. Masyadong malayo ang Pilipinas. At hindi ito isang bansang Muslim. Paano ka mabubuhay ng mag-isa sa ganoong lugar? Ama, ang Pilipinas po ay isang bansa na may kalayaan sa relihiyon at marami ring Muslim na naninirahan doon. Mayroon ding mga halal restaurant at mga moske. Pagkatapos ng maraming linggo ng tensyonadong pag-uusap ng pamilya, hindi ako sumuko. At sa wakas, sige na, pero may kondisyon. Pagkatapos ng isang taon, kailangan mong bumalik. At bawat linggo, kailangan mong mag-video call para mag-report. Kahit na ito ay isang pahintulot na may kondisyon, sa wakas ay nakuha ko na ang pagkakataon. Nang matanggap ko ang acceptance letter, umiyak ako mag-isa sa aking silid, parehong saya at takot, ang sabay kong naramdaman. At doon ako nagpadala ng mensahe kay Jose. Mr. Jose, natatandaan mo pa ba ang babaeng Arabo na nagsabing gustong pumunta sa Pilipinas 6 na buwan na ang nakalipas? Sa wakas, malapit na akong makarating sa Pilipinas. Sa susunod na linggo, darating ako sa Naiya. Ilang oras ang lumipas, may reply. Talaga po? Congratulations! Napakagaling ninyo talaga. Pwede ko po ba kayong sunduin sa airport? Sa sandaling makita ko ang mensaheng iyon, muli akong napaiyak. Sa pagkakataong ito, mga luha ng kaligayahan. Sa araw ng aking pag-alis, hinatid ako ng aking pamilya sa airport. Walang tigil sa pag-iyak ang aking ina, habang ang aking ama ay puno ng pag-aalala. Layla, pagkatapos ng isang taon, umuwi ka. Ah? Opo, ama. Ngunit sa sandaling iyon, alam kong pagkatapos ng isang taon, marahil ay isa na akong ganap na ibang tao. Sa loob ng 14 na oras sa eroplano, hindi ako tumigil sa pag-iisip. Makaka-adjust kaya ako ng maayos sa buhay sa Pilipinas? Ito ba talaga ang malayang bansa na sinabi ni Jose? Pagdating ko sa Naiya, paano ko mailalarawan ang pakiramdam noon? Pagkababa ko ng eroplano, pagdaan sa immigration, sa unang pagkakataon, natanggal ko ang aking hijab sa banyo. Nang tumingin ako sa salamin at tinanggal ang aking headscarf, naramdaman kong para akong naging ibang tao. Ang pakiramdam ay parang unang beses kong nakita ang sarili kong mukha, isang bagay na nakatago sa loob ng 27 taon. At nang makita ko si Jose na naghihintay sa arrival area, ang puso ko ay kumabog na parang lalabas sa aking dibdib. Miss Laila, dumating ka nga. Mr. Jose, dumating nga ako. Sa sandaling iyon, naramdaman kong isang bagong buhay na talaga ang nagsimula. Miss Laila, una sa lahat, pumunta na tayo sa tutuluyan mo.
Nakahanap na ako ng isang studio apartment malapit sa universidad para sa iyo. Talaga po? Bakit ninyo ginawa iyon para sa akin? Siyempre, gusto kong tulungan kang mag-adjust ng maayos sa buhay sa Pilipinas. Iyon ang unang pagkakataon na nalaman ko kung gaano ka maalalahanin ang mga lalaking Pilipino. Pinaghandaan ni Jose ang pagdating ko sa pamamagitan ng paghahanap muna ng bahay para sa akin. Habang nasa daan, sinabi ni Jose, Miss Laila, mayroon po bang pagkaing Pilipino na hindi ninyo kinakain? Kung mayroong ipinagbabawal, ayon sa batas ng Islam, sabihin ninyo lang po sa akin. Lubos akong namangha. Pati ang mga patakaran sa pagkain ng Islam ay pinag-aralan niya. Alam ninyo rin po pala ang tungkol sa halal na pagkain? Opo, nag-research na po ako. Maraming halal restaurants sa Maynila. Bukas. Subukan natin. Sa sandaling iyon, naniwala akong si Jose ay isang tunay na espesyal na lalaki. Ngunit ang buhay sa Pilipinas ay hindi laging madali. Ang unang culture shock ay nangyari sa unang araw ko sa universidad. Dayuhan ka? Saan ka galing? Galing po ako sa Saudi Arabia. Ah, yung bansang maraming langis, di ba? Siguro mayaman ka. Hindi ba't maraming terorista sa Saudi? Bakit hindi ka nakahijab? Di ba, dapat laging nakasuot. Nasaktan ako sa mga salita at kakulangan ng kaalaman ng mga tao. Sa tuwing ganoon, laging nasa tabi ko si Jose. Laila, huwag mong pansinin ang sinasabi nila. Hindi lang nila alam. Pero minsan, masyadong mabigat. Sa Saudi, kahit na inaapi, alam ko kung sino ako. Dito, minsan hindi ko na alam kung sino ako. Kung ganoon, dahan-dahan nating hanapin. Ang mahalaga, malaya ka nang hanapin ang sarili mo ngayon. At lagi akong nasa tabi mo. Ang hindi nagbabagong suporta at pagpapalakas ng loob ni Jose ay naging malaking lakas para sa akin. Isang buwan ang lumipas. Isang nakakadismayang pangyayari ang naganap. Nakaranas ako ng hindi magandang karanasan sa paghahanap ng part-time job. Hindi kami tumatanggap ng dayuhan, lalo na mula sa Middle East. Baka hindi maging komportable ang mga customer. Kahit magaling kang mag-Filipino, dayuhan ka pa rin. Matapos tanggihan ng sunod-sunod sa maraming lugar, halos bumigay na ako. Umuwi ako sa bahay at umiyak mag-isa. Tapos, dumating si Jose. Laila, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Jose, siguro isa akong taong hindi welcome. Kahit dito. Nang ikuwento ko ang nangyari, galit na galit si Jose. Diskriminasyon yan! Hindi katanggap-tanggap. Kinabukasan, ang lugar na dinalhan sa akin ni Jose ay ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Sir, ito po yung interpreter na ikinuwento ko sa inyo. Napakagaling niya. Wow! Ang galing mong mag-Filipino May plano ang kumpanya natin na palawakin ang merkado sa Middle East. Siguradong kakailanganin namin ang tulong mo. Mismong si Jose pa ang naghanap ng trabaho para sa akin. Jose, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Dahil may kakayahan ka. Laila, ang isang taong tulad mo na nakakaranas ng diskriminasyon ay napaka-iresponsable. Noon ko napagtanto na hindi lang siya mabait, kundi isang taong may prinsipyo, ang responsibilidad at pagiging makatarungan na ito ng mga lalaking Pilipino ay tunay na kaakit-akit. Habang nagtatrabaho sa kumpanya, nakita ko ang ibang panig ng lipunang Pilipino, lalo na ang pagiging responsable sa pamilya ng mga lalaking Pilipino na labis kong hinangaan. Si Kuya Jun, isang kasamahan ni Jose, ay laging gumigising ng 6 ng umaga para maghanda ng almusal para sa kanyang asawa at pagkatapos ng trabaho, umuuwi para makipaglaro sa mga anak. Kuya Jun, araw-araw ninyo po itong ginagawa? Siyempre, nagtatrabaho rin ang misis ko Bakit ko hahayaang siya lang ang gumawa ng gawaing bahay? Ang imaheng ito ay hindi mailarawan sa Saudi Arabia. Sa bansa ko, ang mga lalaking gumagawa ng gawaing bahay ay itinuturing na kahiya-hiya. Si Mang Tony naman ay may ugaling ihatid ang kanyang ina sa ospital tuwing Sabado at tuwing Linggo. Ang buong pamilya
ay nagsasama-sama para kumain dahil mag-isa lang ang kanyang ina. Bilang anak, obligasyon ko to. Nang masaksihan ko ang pagiging makapamilya at responsable ng mga lalaking Pilipino, lalo kong minahal ang kulturang Pilipino. At isa pang kaakit-akit na katangian ng mga lalaking Pilipino na nakita ko kay Jose ay ang paggalang sa kababaihan. Sa tuwing nahihirapan ako, laging tinatanong ni Jose ang aking opinyon. Laila, anong gusto mong gawin? Kung may maitutulong ako, sabihin mo lang. Hindi niya kailanman ipinipilit ang kanyang mga ideya at laging sinusubukang unawain muna kung ano ang gusto ko. 3 buwan matapos akong dumating sa Pilipinas, ang pinakamalaking krisis ay dumating. Tumawag ang aking ama. Laila, umuwi ka na agad. Gusto kang pakasalan ng anak ng pamilyang Al-Arasan. Ama, nag-aaral pa po ako. Sapat na ang pag-aaral na yan. Panahon na para mag-asawa. Ang pamilyang Al-Arasan ay isang malaking pamilya, malapit sa atin. Hindi na ito maaaring ipagpaliban. Pero ama, ayoko pa pong mag-asawa. Hindi mahalaga kung ano ang gusto mo. Ito ay desisyon na ng pamilya. Pagkatapos ng tawag na iyon, pakiramdam ko ay wala ng pag-asa. Sa huli, kailangan ko pa ring bumalik sa Saudi. Kailangan kong isuko ang kalayaan na kasisimula ko palang hanapin. Nang ikuwento ko ito kay Jose, nakakagulat ang kanyang reaksyon. Laila, ang pag-aasawa ay desisyon mo. Hindi ka maaaring pilitin ng iba. Pero sa Saudi, hindi ganoon. Ang pamilya ang nagdedesisyon sa lahat. Kung ganoon, anong gusto mong gawin, Laila? Gusto mo ba talagang bumalik? Hindi po. Gusto kong manatili dito. Pero hindi ko kayang suwayin ang pamilya ko. Noon sinabi ni Jose ang isang bagay. Tutulungan kita. Ano man ang paraan, hahanap ako ng paraan. Jose, pero napaka-komplikado ng problemang ito. Kahit komplikado pa, ang kaligayahan mo ang mahalaga. Nang marinig ko iyon, uminit ang dibdib ko. Handa ang lalaking ito na gawin ang lahat para sa akin. Tunay ngang tinulungan ako ni Jose. Una, pumunta siya sa isang abogado sa Pilipinas para kumonsulta tungkol sa aking sitwasyon at pinag-aralan din ang patakaran ng gobyerno ng Pilipinas sa pagprotekta sa mga refugee. Laila, una sa lahat, nakahanap na ako ng paraan para ma-extend ang student visa mo. Kung mag-aaral ka ng masters, maaari kang manatili ng 2 taon pa. Talaga po? Oo. At kung magkaroon ng mapanganib na sitwasyon, may paraan para protektahan ka ng gobyerno ng Pilipinas. Nang masaksihan ko ang masigasig na tulong ni Jose, nadiskubre ko ang isa pang kaakit-akit na katangian ng mga lalaking Pilipino. Ang determinasyong harapin ang problema ng direkta ng hindi umiiwas at ang dedikasyong gawin ang lahat para sa taong kanilang minamahal. 1 linggo ang lumipas. Isang mas malaking krisis ang dumating. Nagbalita ang aking ama na siya mismo ang pupunta sa Pilipinas. Laila, bukas darating ako sa Pilipinas. Susunduin kita. Nang matanggap ko ang tawag mula sa aking ina, lubos akong nataranta. Jose, anong gagawin ko? Kung darating si ama, siguradong mapapauwi ako. Laila, kumalma ka. Malulutas natin to. Pero hindi kailanman makikinig sa akin si ama. Noon nag-alok si Jose ng isang nakakagulat na suhestiyon. Laila, kakausapin ko ang tatay mo. Ano po? Kakausapin ko siya ng personal para sabihin kung gaano kakahusay na namumuhay sa Pilipinas at kung gaano kakahalagang tao. Jose, delikado yan. Siguradong magagalit ang ama ko. Ayos lang. Mahal talaga kita, Laila. At gusto kong formal na magpakilala sa tatay mo. Sa sandaling iyon, napagtanto kong mahal ako ni Jose. At ang pag-ibig na iyon ay napakatotoo. Kinabukasan, sinundo ko ang aking ama sa NAIA. Ang aking ama na 1 taon ko nang hindi nakikita, ay mayroon pa ring seryosong mukha. Laila, ang laki ng ipinagbago mo, ano't hindi ka nakahijab. Ang unang salita ng aking ama ay isang panenermon. Ngunit hindi na ako ang dating ako. Ama, masaya po ako ngayon. Masaya? Iwanan ang pamilya para mabuhay mag-isa, iyan ba ang kaligayahan?
Hindi ko po iniwan ang pamilya. Hinahanap ko lang po ang pangarap ko. Noon lumitaw si Jose. Magandang araw po. Ako po si Jose, kaibigan ni Laila. Tiningnan siya ng aking ama ng malamig. Kaya pala, ikaw ang nanukso sa anak ko. Hindi po, ama. Si Jose po ang laging tumutulong sa akin. Ginoo, nirerespeto at tunay kong mahal si Laila. Gusto ko pong makita ninyo kung gaano kahusay na nag-mature si Laila dito sa Pilipinas. Nang makita ko ang matatag na tindig ni Jose, labis kong ipinagmalaki siya. Ang mga sumunod na araw ay parang impyerno. Binaliwala ng aking ama si Jose. At araw-araw akong pinipilit na umuwi. Laila, ayusin mo na ang gamit mo. Bukas na bukas, uuwi na tayo. Ama, ayoko po. Huwag kang sumagot. Pinapahiya mo ang pamilya. Kahit anong subok ni Jose, ayaw makipagkita ng aking ama. Ginoo. Bigyan ninyo po ako ng pagkakataong makipag-usap. Wala akong sasabihin sa'yo. Ano pa ang sasabihin ng isang taong sumira sa anak ko? Lumipas ang 1 linggo. Hindi bumuti ang sitwasyon. Lalo pang lumala. Itinago ng aking ama ang aking passport at kumuha ng plane ticket para sa akin. Ama, pakinggan ninyo naman po ako. Kahit 1 beses lang. Ayoko. Uuwi tayo bukas. Noong gabing iyon, lubos akong nawalan ng pag-asa. Iniisip na tapos na ang lahat. Ngunit hindi sumuko si Jose. Kinabukasan ng umaga, nawala si Jose. Hindi ko siya makontak. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Maging ang aking ama ay hindi alam. Laila, nasaan na? Yung lalaking yon. Hindi ko po alam, ama. Bigla na lang hindi makontak. Hinanap ko si Jose buong araw ngunit walang balita. Ngunit pagdating ng gabi, lumitaw si Jose. May dala siyang malaking folder. Jose, saan ka galing? Halos mamatay ako sa pag-aalala. Laila, may gusto akong ipakita sa tatay mo. Ang kinuha ni Jose mula sa folder ay isang salin ng Quran sa Filipino. Ngunit hindi lang ito isang ordinaryong salin. Ito ay isang kopya na isinulat mismo ni Jose gamit ang kanyang kamay. Ano to? Ginoo, mula kahapon hanggang ngayon, sinulat ko po itong Quran. Gusto kong maintindihan ang relihiyon at kultura ni Laila. Tiningnan ng aking ama ang sulat kamay at labis na nagulat. Ikaw ang nagsulat ng lahat ng ito? Opo. Isinulat ko po ito ng buong puso. At gusto ko rin pong matuto pa tungkol sa Islam. Nang tingnan ng aking ama ang maayos na pagkakasulat na puno ng sinseridad ni Jose, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Bata, may puso ka talaga. Opo, Ginoo. Para makasama si Laila, handa akong pag-aralan ang lahat. Mula noon, nagsimulang makipag-usap ang aking ama kay Jose. Hindi mo ba lalapastanganin ang aming relihiyon? Hinding-hindi po mangyayari iyon. Sa katunayan, gusto ko pang matuto tungkol sa Islam. Kung mamimiss ni Laila ang Saudi Arabia, sasamahan mo ba siyang umuwi anumang oras? Sigurado po. Kung magkakaanak si Laila, ituturo mo ba sa kanila ang kulturang Arabo? Siyempre po. Ang kultura ni Laila ay kultura ko na rin. Nagpatuloy ang mga tanong ng aking ama. Walang tigil siyang nagtanong sa loob ng 3 oras. At sinagot ni Jose ang bawat tanong ng buong katapatan. Ngunit hindi pa rin iyon sapat. Hindi pa rin naniniwala ang aking ama. Kayong mga dayuhan, magaling lang sa salita. Noon, gumawa si Jose ng isang nakakagulat na bagay. Ginoo, kung ganoon, bigyan ninyo po ako ng isang pagsubok. Kung gusto ninyong subukan, kung tunay kong mahal si Laila, kung kaya kong maging responsable, handa akong tumanggap ng anumang pagsubok. Nag-isip ang aking ama saglit at sinabi, sige, pumunta ka sa Saudi Arabia at manirahan kasama ng aming pamilya sa loob ng 3 buwan. Kung ganap kang makaka-adapt sa aming kultura, papayagan kitang pakasalan si Laila. Natigilan ako. Si Jose! Sa Saudi Arabia ng 3 buwan? Iyon ay isang napakahirap na bagay. Jose! Iyan ay! Ngunit hindi nag-atubili si Jose. Pumapayag po ako. Anumang oras, handa po akong pumunta. Talaga?
Para mapakasalan si Laila, gagawin ko po ang lahat. 2 buwan ang lumipas. Talagang pumunta si Jose sa Saudi Arabia. Naiwan ako sa Pilipinas. Hindi mapakali. Ang buhay ni Jose sa Saudi ay napakahirap. Ang temperatura ay higit sa 40°C. Ang kultura ay ganap na iba. At ang mga usapan ay puro sa wikang Arabo. Laila, napakahirap talaga. Pero hindi ako susuko. Gabi-gabi kaming nagvi-video call. Mukhang pagod na pagod si Jose. Ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. At ang nakakagulat na nangyari, ganap na naka-adapt si Jose sa buhay sa Saudi. Unti-unti siyang natuto ng Arabo. Pinag-aralan ang lokal na kultura at nakipag-usap pa tungkol sa negosyo sa aking ama. Laila, sabi ng tatay mo, espesyal daw si Jose. Nirerespeto niya ang ating kultura at masipag mag-aral. Nang marinig ko ang mga salitang iyon mula sa aking tiyuhin, labis kong ipinagmalaki si Jose. 3 buwan ang lumipas nang bumalik si Jose sa Pilipinas kasama niya ang aking ama. Laila, totoo ang lalaking iyan. Inobserbahan ko siya sa loob ng 3 buwan. Tunay kanyang mahal, nirerespeto ang ating kultura, at napakaresponsable, tinatanggap ko na siya. Sa wakas, nagbukas na ang puso ng aking ama. Jose, ngayon, tinatanggap na kita bilang aking manugang. Alagaan mong mabuti si Laila, ama. Maraming salamat po. Pasasayahin ko po si Laila sa buong buhay niya. Sa sandaling iyon, bumuhos ang aking mga luha. Ito ay isang mahaba at mahirap na paglalakbay. Ngunit sa wakas, nakuha ko na ang basbas ng aking ama. Bago umuwi ang aking ama, sinabi niya sa akin sa huling pagkakataon, Laila, ang lalaking pinili mo ay mukhang mabuting tao talaga. At ang bansang ito na nagngangalang Pilipinas ay mukhang mas mabuting lugar kaysa sa inaakala ko. Ngunit huwag mong kalimutan ang iyong pinagmulan. Anak ka pa rin ng Saudi Arabia. Opo, ama. Hindi ko po kailanman kalilimutan. Pagkaalis ng aking ama, opisyal na kaming naging magkasintahan ni Jose. At 6 na buwan ang lumipas, nagkaroon kami ng isang maliit na kasal sa Pilipinas. Sa araw ng kasal, sinabi sa akin ng mga magulang ni Jose, Laila, ngayon, parte ka na ng aming pamilya. Kung may anumang problema, sabihin mo lang sa amin, anak. Opo. Maraming salamat po, Nay, Tay. At pakialagaan mo rin itong si Jose, ha? Medyo makulit yan. Nagtawanan ang lahat sa sinabi ng ina ni Jose. Ang buhay may asawa sa Pilipinas ay napakasaya. Sa tuwing nagluluto ako ng pagkaing Arabo, laging sinasabi ni Jose na masarap. At natuto na rin akong magluto ng sinigang. Mahal, ano ang kakainin natin ngayon? Pagkaing Pinoy o pagkaing Arabo? Pareho na lang. Ang mga simpleng usapang tulad niyan ay malaking kaligayahan para sa akin. 1 taon ang lumipas. Ayon sa aming pangako, bumisita ako sa aking pamilya sa Saudi Arabia. Lahat sila ay nagulat. Laila, mukhang napakasaya mo. Opo, inay, sobrang saya ko po. Mabuting tao talaga ang manugang nating Pilipino. Inaalagaan niyang mabuti si Laila. Ganap na ring nakibagay si Jose sa buhay sa Saudi. Natuto siya ng mga pagbating Arabo at sinikap sundin ang mga lokal na kaugalian. Jose, maraming salamat. Gustong-gusto ka ng pamilya ko. Siyempre, dahil pamilya mo sila, sa kasalukuyan, nagtapos na ako ng master's sa Pilipinas at nagtatrabaho sa isang cultural exchange center ng Pilipinas at Middle East. Ginagampanan ko ang papel na maging tulay sa pagitan ng 2 kultura. Iyon ang pangarap ko. At kamakailan, may magandang balita. 3 buwan na akong buntis. Mahal, ang anak natin. Tuturuan natin siya ng Filipino at Arabo. Ha? Kung isasama pa ang Ingles, 3 wika na yan. Mabubuhay ang anak natin nang may kumpiyansa saan man sa mundo. At higit sa lahat, palalakihin natin siya na malayang mangarap. Hanggang ngayon, mahigit 2 taon na ako sa Pilipinas. May mga pagkakataong mahirap at nakakapagod,
ngunit hindi ako kailanman nagsisi. Madalas kong tanungin si Jose, "Mahal, noong una mo akong makita, ano ang naramdaman mo?" Ang mga mata mo sa likod ng hijab ay mukhang malungkot. Gusto lang kitang tulungan. Iyon lang? Hindi ba? Naramdaman kong si Laila ay isang napakatatag na tao. Ang hindi pagsuko sa pangarap, sa kabila ng mahirap na kapaligiran, ay napaka-cool. Sa tuwing nag-uusap kami ng ganito, naiisip kong, tama ang naging desisyon kong pumunta sa Pilipinas. Ngayon, sa isang lugar sa mundo. Siguradong may mga babaeng may pangarap na katulad ko. Mga babaeng inaapi at naghahangad ng kalayaan. Gusto kong sabihin sa kanila, huwag ninyong sukuan ang inyong mga pangarap. At ang Pilipinas ay isang bansa na kayang tuparin ang mga pangarap na iyon. Ang Pilipinas ay isang napakagandang bansa. Isang bansang patuloy na umuunlad. Isang bansa kung saan ang mga babae ay malayang mangarap. At isang bansa kung saan maaari mong buuin ang kaligayahan kasama ang taong mahal mo. At higit sa lahat, ang mga lalaking Pilipino ay tunay na espesyal. Maraming tulad ni Jose, mga taong gumagalang sa kababaihan, responsable, may prinsipyo, at may dedikasyong gawin ang lahat para sa taong kanilang minamahal. Laila, kung gagamit ka ng isang salita para ilarawan ang Pilipinas, ano iyon? Pag-asa. Ang Pilipinas ang bansang nagbigay sa akin ng pag-asa at ang bansang nagturo sa akin kung ano ang pag-ibig. Sana ang aking kwento ay maging inspirasyon para sa iba at sana mas marami pang tao ang makaalam kung gaano kaganda ang Pilipinas. Ang natagpuan ng isang babaeng tumakas mula sa Saudi Arabia sa Pilipinas ay hindi lamang pag-ibig, kundi kalayaan, pangarap, pag-asa, at tunay na kaligayahan. At lahat ng iyon ay naging posible dahil sa isang bansang nagngangalang Pilipinas at sa mga kahanga-hangang lalaking Pilipino tulad ni Jose.